Dahil birthday ng isa kong pamangkin, hindi pwede na wala tayong ihanda dahil magtatampo. Kaya naman nagluto kami ng pansit, pork at itong biko. Gumawa na rin kami ng dessert at dapat meron tayong cake at ice cream. Pagkadating ko nga ay nakapagpakulo na pala itong kapatid ko nitong gulaman na may coffee flavor. At dahil lumamig na, kaya nabuo na siya. Kaya naman iginayat-gayat ko na ng pa-cubes-cubes na maliliit. Amaze nga ako mga kaulips dahil yung Mr. Gulaman nga meron na palang coffee flavor. Kaya hindi na tayo mahihirapan maglagay pa dyan ng coffee stick. At dahil nga maglalagay pa tayo ng sago, tamang-tama itong sago iluto na. Kaya naman mix na tayo dito ng isang kondensada, isang Nestle cream at half cup na evaporated milk. Pinaghalo ko nga lang dito tapos prepare ko na nga itong gulaman. Lagyan ko na nga din pala ito ng sago. Then isusunod na natin yung gatas. Dahil hindi kinaya ng lalagyan kaya nagpalit tayo ng lalagyan at itong medyo malaki-laki na yung ipinalit natin para magkasya. So inuna na natin to mga kaulips dahil palalamigin pa natin to sa chiller. Pagkatapos saka naman ako dito dumiretso sa ating dirty kitchen. Ito nga naabutan ko nga dito si housemate na nagagayat nitong karne. Dahil ipiprito lang naman natin to kaya naglagay na ako dyan ng patis, paminta, magic sarap at itong liquid seasoning. Maglalagay din tayo dito ng toyo. Para mas masarap ang aroma, maglalagay tayo ng maraming garlic. Dagdag ko na nga ito ng cornstarch. Pagkatapos maglalagay pa tayo dito ng asukal. Paghaluin nga lang natin ito mga ka-olives, then i-marinate lang natin to ng mga isang oras. At ito na nga yung kanyang naging itsura pagkatapos ng isang oras. So pwede na natin tong iprito. Pero hindi muna tayo magpiprito mga ka-olives dahil kailangan muna natin gumawa ng biko. Bali gagamit ako dito ng 2 pirasong kokumama gata. Pero actually mga ka-olives, dapat 3 gata yung ginamit ko dahil kinulang ako dito. So bali maglalagay na tayo ng asukal. Depende sa dami or depende sa tamis na gusto nyo. I-mekos-mekos lang natin to hanggang nga sa maging latik siya. Pagkatapos, pwede na natin dito ilagay yung biko. Yung itim na nga lang yung binili ko dahil ito talaga yung masarap sa biko, yung itim. So, bali dapat nakasaing na to bago pa natin ilagay dito sa ating gata. At dahil na mekos-mekos na natin na maayos, itatransfer na natin dito sa ating lagayan na transparent. At dahil kinulang sa gata mga ka-olives, kaya medyo nag-dry-dry pa yung itsura niya dyan. Pero okay lang yan dahil wala na tayong mabibilhang gata. Masarap naman siya pag tinikman mo. Kaso lang, hindi lang siya looks yummy talaga. So, kasunod, nagpainit ako ng cooking oil. Pagkatapos, iprinito ko na nga dito yung ating karne. Medyo may karamihan itong ating pork kaya meron tayong pa second batch. So finally natapos na tayo dito sa ating pagpiprito at naubos na rin nating iprito lahat. Tingnan nyo naman yung kanyang itsura, talagang napakasarap talaga ng recipe na to. Bagong invento ko lang to, char. Kasunod na nga dito, inagisa-gisa na ako ng garlic tsaka onion. Tapos nilagay ko na nga itong pork. Dahil kasunod nating lulutuin mga ka-olives, magluluto na tayo ng pansit. Cute-cute talaga nitong pamangkin ko mga ka-olives kahit bad mood siya. Nakakagigil talaga ang pagmumukha na yan kasi ang puti-puti. At ito nga yung ating karne na mutla na kaya naman maglalagay na tayo dito ng toyo. Tapos saka natin to lalagyan ng maraming tubig. Din papakuluan lang natin do, din pwede na natin ilagay itong ating bihon. Bali 1 kilo lang itong niluto nating bihon, pero sobrang dami pala ng 1 kilo. So pagkatapos natin mailagay yung bihon, maglalagay na tayo dito ng mga gulay katulad na lang nitong carrots. Lalambutin lang natin to saglit, pagkatapos ilalagay na natin dito yung kanton. Pagkatapos natin mahalo yung kanton, maglalagay na tayo dito ng iba pang gulay. Then saka natin to imekos-mekos ng bonggang-bongga. Si housemate na yung pinamekos-mekos ko kasi medyo may kabigatan na to. Baka magkaroon ako ng muscles. At sa wakas nga mga ka-olives, inaluto na itong ating mga handa. Ay, wala pa dito si mother, kaya naman inag-prepare na ako ng salad para sa kanya. Itatabi ko na to, baka mamaya maubusan pa. Ito naman yung pork, nilagay ko na nga dito sa lalagyan. Pagkatapos, itong pansit. Ang sarap ng pagkaluto nitong pansit. Tamang-tama lang yung kanyang timpla. Papaanli ka pa nga sa sobrang sarap kasi mabibiting kapag isang subo lang, promise. At dahil tapos na nga tayo mag-plating, kaya ilalagay ko na nga sa lamesa to lahat. Konting handa lang naman talaga yung plano namin. Gusto lang namin i-celebrate yung pang 5th birthday nitong aking pamangkin. Syempre, meron siyang cake. Hindi yan mawawala kasi bata yung may birthday. Parang napadami pa nga itong handa namin mga ka-olives. Pero okay lang dahil sobrang dami din naman namin dito sa bahay. Kaya nag-prepare na tayo ng soft drinks yan syempre. Hindi mawawala yan. Ito na nga, ready na yung ating mga handa. So meron tayong cake, ice cream, pansit, biko, at meron din tayong pork. So si Revin itong magbe-birthday. Kaya naman sinindihan na ng kanyang mother para makantahan na siya ng happy birthday. So, tingnan nyo naman kung gaano kadami yung aking mga pamangkin. So hindi pa talaga yan totally kompleto kasi yung iba andoon pa nanonood pa ng TV. So pagka yan mga yan nagbe-birthday, hindi talaga pwede na walang handa dahil magtatampo-tampo. Sa Saudi pa lang talaga naisip ko na cooking vlog talaga yung gagawin kong content kung sakali man mag-vlog ako. Gusto ko talaga kung ano yung nakakain ko, nakakain din ng buong pamilya ko, lalo na ng mga pamangkin ko na maliliit pa. Ayoko na habang lumalaki sila, ignorante sila sa cake, ignorante sila sa ice cream. Dapat dito pa lang sa bahay, isawa na sila. Para naman ipag nakapunta sila sa isang bahay, hindi na sila yung parang, alam mo yun, gutom na gutom. Ang dami ko nang sinabi mga ka-olives. Hanggang dito na lang muna itong video. Bye!